Hello guys, sa videong ito guys, pag-uusapan naman natin guys kung ano nga ba ang mga sinyales na kayo ay kinukulam na pala o paano nga ba malaman kung kayo ay may kulam na pala sa katawan. Lahat ng isi-share ko dito guys, base sa aking experience guys, base sa aking mga naranasan na hanggang ngayon guys, nakikipaglaban pa rin ako sa mga mangkukulam. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin ako tinatantanan. Saan nga ba nag-umpisa yung kulam, paano nga ba nag-umpisa yung nararamdaman ko na pangungulam sa akin? Sa totoo lang guys, hindi ko talaga alam kung paano siya nag-umpisa. Basta ang alam ko guys, nagtatrabaho ako noon. Sasabi ko talaga na mahigpit ako guys pagdating sa trabaho kasi ang trabaho ko ay lady guard. Ang alam ko naman guys ay ang trabaho ko lang naman ang ginagawa ko. Wala naman akong ginagawang yung hindi related sa trabaho. Basta kung ano po yung sinabi ng company, ano yung mga house rules, yun lang naman ang pinapatupad ko. Basta sinabi sa akin na ipa-implement yung ganito ganyan, as in talaga guys, rules is rules sa akin. Mahigpit talaga ako noong araw. Hindi ko alam kung may nasasagasaan ako ng mga empleyado, hindi ko alam kung may nagagalit sa akin o sila yung dahilan kung bakit baka mamaya may mangkukulam ako na sasagasaan o baka pinakulam ako. Basta guys, doon nag-uumpisa yung aking kalbaryo guys sa kulam na to. Hanggang ngayon guys, dinadala ko siya, hanggang ngayon nararamdaman ko siya. Tapos guys, may din naman kasi may pangyayari din sa buhay ko na minsan tumira ako sa kababayan ko lang siya guys. Dating kakilala, magkasama kami sa bahay kasi inoferan niya ako na tumira sa bahay nila kasi nga malaki naman yung bahay nila. So pumayag naman ako. Parang may nararamdaman kasi akong kakaiba sa kanya. Parang siya, yung mainggitin, parang may inggit siya sa akin kasi lagi niya akong sinasabihan na na pangit daw ako, tapos lagi niya akong pinapansin na kapag nagpo-post ako, ang hilig-hilig ko daw mag-post. Tapos minsan naman sinasabihan niya ako, maganda pa daw ako sa kanya. Hindi ko nga maintindihan yung babae na yun kung bakit ganun ang pag-uugali niya. Basta ang alam ko guys, may nag-aalaga sa kanya na manggagamot, na yung sikat na manggagamot doon sa lugar kung saan kami nakatira. Doon talaga yung puntahan niya guys, lahat ng mga problema niya, doon talaga siya pumupunta, doon siya nagpapatulong kung anong mga problema niya sa buhay. Alaga talaga siya nung manggagamot na yon. Tapos guys, paikliin na natin yung kwento. Nag-umpisa yung aking nararamdaman sa kulam noong nag-resign ako guys sa pagiging lady guard ko. Nung una kasi guys, nung pandemic time, pinag-stayin kami kasi nga lockdown nung time na yon. Pinastayin kami doon sa accommodation na ng company. Tapos naka-stayin ako ng 5 months, umabot ng 5 months yon. Pero pagdating ng 5 months, nag-voluntary exit ako kasi toxic na siya guys, hindi na siya healthy. Kaya ang ginawa ko, nag-exit ako. Umuwi ako doon sa bahay ng nirerentahan ko. Pagdating ko doon sa bahay guys, syempre yon, pandemic time yon, walang mga bukas na mga tinda-tindahan. May naiwanan akong tubig doon sa bahay, mineral water naman. Alam ko kasi pag mineral water, wala naman yatang expiration yon. Yun pa rin ang ginamit ko, yun ang ininom ko. Pero nagtaka ako kasi yung tubig na yon may bawas na. Samantalang iniwanan ko yun, puno. So ang siste, ito yun guys, pagdating ng di ba uminom ako ng tubig, pagdating ng gabi, matutulog na ako. Hindi ako nakatulog, as in magdamag talaga na hindi ako nakatulog. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Yun yung iba yung pakiramdam guys, na anxiety lang yung nangyayari. Kasi kakaiba yung pakiramdam yung balisa ka, tapos kung ano-anong pumapasok sa utak mo, parang ang gulo-gulo ng utak mo, yung mga ganong mga sistema. Kaya nagtaka talaga ako guys, tapos hinayaan ko lang. Akala ko isang gabi lang. Mga sumunod na gabi guys, ganun na naman. Hindi talaga ako makatulog kahit anong gawin ko. Umabot na siya ng weeks guys, hanggang sa naging 1 month na siya na hindi ako nakakatulog. Umiiyak na ako guys kasi hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. So ngayon, ang ginawa ko, nag-research ako sa online kung ano nga ba yung pwedeng maging dahilan bakit hindi nakakatulog ang tao. Doon ko nalaman na kapag kinukulam ka pala, yun pala isa sa simptomas kapag kinukulam ka, hindi ka pala makakatulog, tapos balisa ka. Ganun na ganun din ang nangyari sa akin.
Kaya nga, naisipan ko talaga na parang kulam talaga yung nangyari sa akin. So, ang ginawa ko guys, nag-research naman ako kung paano kontrahin, paano gamutin ang kulam. So, yun, nag-research ako, nalaman ko na ganito, ganyan. Ginawa ko talaga guys kung ano yung mga rituals, kung paano kontrahin, kung paano gamutin yung sarili mo, kung kapag ikaw ay kinukulam. Nagtagumpay naman ako kasi nawala guys yung kulam, nakakatulog ako guys, nakakatulog na ako, naging okay na. Tapos, pero paminsan-minsan biglang sumasakit naman yung ulo ko. So, one time, yung dating kasamahan ko sa bahay kasi nagkahiwalay na kami, nagkanya-kanya na kami, nangupahan siya ng sarili niya kasi may pamilya naman siya, may mga anak siyang kasama, nangupahan din ako ng sarili ko. Nagpasama ako sa kanya doon sa manggagamot na nag-alaga sa kanya. Sabi ko, isama niya ako kapag pumunta siya kasi gusto ko magpagamot kasi nga ano, sumasakit ang ulo ko tapos minsan hindi ako yun nga, ikinuwento ko sa kanya na hindi ako nakatulog ng halos isang buwan. Isinama naman niya ako guys, di pumunta na kami. So, oras na ng gamutan. Ako na yung nakasalang. Tapos yun, tinanong na yung pangalan ko, kung anong pangalan ko. Nagtaka ako kasi ang nireklamo ko doon sa albularyo o manggagamot na yon, yung ulo ko, sabi ko masakit. Sumasakit, parang ano, parang may tumutusok. Alam mo yung ginawa niya? Kumuha siya ng langis, tapos nilihis niya yung damit ko guys, ano, hinilot niya yung whole body ko dito, yung katawan ko dito, hinilot niya, tapos ang sabi niya, ang daming lamig, sobrang dami ng lamig, ang dami ng lamig, ganon yung pagkasabi niya. Nagtaka ako, sabi ko, bakit kaya sa katawan niya ako hinilot? Ulo naman yung inireklamo ko sa kanya. Ano na yon, hinayaan ko na lang kasi akala ko parte ng panggagamot niya. Tapos pagkatapos noon, pinabili niya ako ng halamang gamot, yung nilaga na dahon-dahon, pinaghalo-halong dahon-dahon guys. Yung pinaglagaan na yun guys, isang bote yun, nasa 500 1.5. Tapos pinilit nila akong inumin ko sa harapan nila mismo kasi nga hindi ko alam kung anong purpose nila, basta pinilit nila ako, sabing gano'n, inumin ko na daw para daw tumalab na, mawala na yung naramdaman ko. So ako naman, nagpadala ako, uminom din ako sa harapan nila mismo. Tapos ngayon, nag-appear silang dalawa, hindi ko alam, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pag-appear nila. Pagdating ko ng bahay guys, ininom ko yung mga natira kasi sabi nga, ay gamot nga daw yun, at saka may dalang na daw yun, may binless na daw nila. Ininom ko yung natira. Nung matulog na ako ng gabi guys, ang naramdaman ko talaga sobrang lamig yung buong katawan ko. As in talaga nanginginig ako sa sobrang lamig. Doon ko nalaman na pinasukan pala ako ng lamig. Kaya naisip ko tuloy, baka yun din yung dumali sa akin. Hindi ko alam kung ang nagpadali sa akin, yung kaibigan ko din na dating kasama ko sa bahay. Hindi ako sigurado kung siya talaga yung may gawa. Kasi nga, yun ang naramdaman ko. Kaya ano pang iisipin ko, diba? Hindi naman sa kasi hindi naman siya coincidence na nangyaring ganun eh. Parang sinadya talaga eh. Kaya ang ginawa ko guys, iniwasan ko tapos pinag-aralan ko kung paano kontrahin yung pinasok sa akin na lamig, kung anong gawin ko. Tapos nung naging okay na ako, nawala na yung lamig sa katawan ko. Ang ginawa ko, lumipat na ako ng tirahan, lumipat na ako ng lugar kasi nga feeling ko hindi siya healthy tumira doon kasi nga may mga ganun akong na-experience. Lumipat ako sa malayong lugar. Ayun pala guys, kapag pala nakulam ka na, sabi nila prone ka na daw sa kulam. At saka kapag may galit sa'yo na mangkukulam, may pumupurwisyo sa'yo na mangkukulam, kahit saan ka pumunta guys, hindi ka talaga makakaligtas. Kasi kahit saan ako pumunta, nagpalipat-lipat na ako ng tirahan guys. Halos lahat ng tinitirhan ko guys, may mga kauri niya, yung mga katulad niya guys. Kahit saan ako pumunta, tapos doon na guys, nakalipat na ako ng bahay. Tapos yun, naghanap buhay ako noon. Yun nga, malakas ang aking hanap buhay. May mga bigla na lang naiinggit sa akin, bigla na lang nagagalit sa akin. Nagtataka ako, bakit nila ako kinakainggitan? Hindi pa naman ako mayaman para kainggitan nila ako. Nagsusumikap lang ako kasi gusto kong
gusto kong kumita dahil may mga monthly billings ako, nagrerenta ako ng bahay, nagbabayad ako ng billings. Nagtataka ako kung bakit ganon ang nangyayari sa akin. Siguro guys, kasama sa pamimerwisyo ng mangkukulam yun. Pinroject niya sa akin yun na ganon ang mangyayari sa buhay ko. Kasi nga, may galit siya sa akin. Kasi nga, kinontra ko yung kung ano yung mga ginawa niya sa akin, nakontra ko. Kaya may galit siya sa akin. Hanggang sa guys, dito sa mga nakailang lipat na ako guys, nakailang lipat na ako mula nung umalis ako doon. Maynila ako dati nakatira guys, tapos napunta ako ng probinsya. Siguro pang ko nang lipat ito, panglimang lipat ko na ito. Ganun pa rin ang nararanasan ko guys, hanggang ngayon guys, minsan nararamdaman ko yung ulo ko, bigla na lang sumasakit na parang tinutusok-tusok yung ulo ko. Minsan naman guys, nakakaramdam ako ng nahihilo ako. Tapos minsan nakakaramdam ako ng parang nasusuka ako. Tapos, ang worst pa guys, kapag natutulog ako sa gabi guys, yun nga, minsan nahihirapan akong matulog. Tapos naman kapag nakaidlip naman ako, parang may kumakalabit sa akin, parang may hindi ko alam kung parang may gumagambala talaga sa akin guys. Tapos minsan pag nakatulog ako guys ng maayos-ayos, nagigising talaga ako ng madaling araw. Minsan mula alas 12 yan guys hanggang alas 3 nagigising ako. Pinag-aralan ko kung bakit nagigising ako ng ganong oras. Ayun pala guys, ang mangkukulam pala guys, mas malakas daw pala ang kapangyarihan nila kapag madaling araw alas 12 hanggang alas 3, yan daw yung tinatawag na demonic hour. Ganun daw, doon daw nila sinasagawa yung kanilang rituals kasi daw guys, mas malakas ang kapangyarihan nila kapag ganong oras. Kaya pala nagtataka ako, bakit nagigising ako ng ganong oras? Tapos minsan pa guys, yung nagigising ako na parang kinakabahan ako, yung kabog ng kabog yung dibdib ko. Tapos minsan parang may kinatatakutan na lang ako na hindi ko alam. Tapos minsan parang nahihirapan akong huminga. Ayun daw pala guys, pag mga ganun, dinadali daw pala ng mangkukulam yung nervous system nyo. Para daw humina yung inyong immune system, para daw kapag ganun, pag humina na yung immune system, madali na lang nilang maipasok yung kanilang kulam. Matatablan ka kaagad kasi mahina na yung iyong immune system. Tapos guys, naranasan ko rin guys na paggising ko guys, yung bigla na lang may tumutubong bukol sa mukha ko, minsan sa noo ko, sa baba ng mata, sa pisngi ko. Minsan maramdaman ko na lang guys, nadideform na yung mukha ko, parang hindi siya pantay. Tapos minsan naman guys, pakiramdam ko sa balat ko yung nangingitim, na wala naman akong ginagawang na para mangitim ng husto yung balat ko. Ganun yung mga pakiramdam. Tapos guys, itong huli naman, guys, yung nahihirapan akong umihi at saka yung pagdumi ko, hindi siya normal, hindi irregular siya. Tapos yung minsan naman constipated ako. Pinag-aralan ko kung bakit ganon. Kapag pala kinukulam ka, yun daw, kaya pala nangyayari yung nahihirapan kang umihi, nahihirapan kang dumumi kasi daw yung daanan daw ng ihi at saka daanan ng dumi, nilalagyan daw pala ng mangkukulam, ng buhangin guys, para mahirapan kang umihi, mahirapan kang dumumi. Tapos nararanasan ko rin guys yung minsan naman bigla na lang akong nangangati, as in ang kati-kati ng balat ko, tapos bigla na lang namamantal ng malaki, tapos bigla ring namamaga yung paa ko. Siguro dinadali nila yung paa ko kasi nga nagtitinda ako, naglalako ako para siguro hindi na ako makapagtinda kasi alam mo na, yung mga karibal, yung mga kakumpetensya sa hanap buhay, ay siguro naiinggit sila kasi nga madalas nakakaubos ako sa aking paninda, dinadali nila yung paa ko para hindi ako makapagtinda araw-araw. Ganon kasi pag dumali yung mga mangkukulam na ito guys, sila yung kunting kunting bagay lang, makitaan ka lang nila na parang may kunting kunting asenso ka sa buhay mo, parang hindi sila masaya, naiinggit sila. Kaya kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila guys, kukulamin at kukulamin kanila kasi ganun ang nila ganun ang kalidad ng pagkatao nila ngayon guys, i-share ko naman sa inyo kung ano nga bang mga strategy yung ginawa ko para makontra o malabanan ko ang mga mangkukulam guys at maialis ko ang sarili ko sa kulam. Unang-una guys, noong
Nung hindi ako nakatulog guys, kinuwento ko sa inyo na hindi ako nakatulog ng halos isang buwan. Ang ginawa ko talaga guys, unang-unang strategy na ginawa ko nun guys, kasi may napanood ako guys sa online, na yung asin, mabisa pala siyang pangtanggal ng mga bad energy guys. Nakakatanggal siya ng sumpa, kulam, o ano pa mang mga, yung mga, uh, yung mga evil power na ginagawa sa inyo ng mga ano guys, ng mga kampo ng kadiliman guys, mabisa siyang pampatanggal ng ganon. So ang ginawa ko guys, sa tuwing maliligo ako guys, araw-araw, halos araw-araw yun guys, yung panghuling banlaw ko, nilalagyan ko siya ng asin, kahit mga isang dakot lang ng asin guys, ilagay nyo sa tubig guys, tapos ano, gagawin nyo siya, ibubuhos nyo sa katawan nyo, panghuling banlaw na yon, huwag nyo nang babanlawan ng ano, ng tubig, yun na yung pinakahuling banlaw nyo, halos araw-araw yon. Tapos habang ano naman guys, nilalagyan nyo ng asin yung tubig, magsambit din kayo ng mga salita guys, manalangin kayo na ano na yung ano na yon, yung tubig na may asin na yon, sa pamamagitan nun maaalis lahat ng kulam, ng sumpa o mga bad energy na nasa loob ng katawan nyo. Ganun, mga ganun guys, kailangan mag-pray din kayo para ano, para maging effective siya. Sinasabi ko sa inyo guys, ano, may mabisa siyang pampatanggal talaga guys ng kulam, kasi yun ang ano yun talaga ang unang ginawa ko noon kung bakit naialis ko yung sarili ko. Sa pamamagitan nun guys, nawala yung kulam, nawala yung parang anxiety ko, nakakatulog na ako nung ginawa ko yun. Halos inaaraw-araw ko talaga siya guys, hanggang sa nawala yung kulam sa akin, hanggang sa nakakatulog na ako. Tapos guys, prayer talaga guys, the best talaga guys, walang makakatalo sa prayer guys. Kasi ako guys, gawain ko mula pa talaga noon guys, mahilig ako mag-pray talaga. Prayer talaga, hindi ako natutulog nang hindi ako nagpe-pray. Tapos nung under ako ng kulam, nanonood ako ng mga warfare prayer, yung sa mga prophet guys sa YouTube. Ang ginagawa ko guys, sinasalang ko yung mga warfare prayer na yon, kasama yung mga prophets, nakikipag-pray ako sa kanila, nag-i-interact ako sa mga prayer nila. Halimbawa, nagsasagawa ng prayer yung prophet guys, ano lang, mag-interact lang kayo, sabihin niyo in Jesus name, amen, mga ganun guys. Mabisa talaga siya guys, super effective talaga siya guys, kasi mula nun guys, nung ginagawa ko yung ano, yung prayer na yun guys, bumuti yung pakiramdam ko guys. Nararamdaman ko talaga nga parang ano, naging maayos na yung buhay ko guys, naging parang bumalik na sa normal yung buhay ko, hindi na ako nakakaramdam ng kung ano-ano mula noon guys, mula nung sinasagawa ko yung prayer na yun. Tapos bukod doon sa pagpipray ko, yung mga warfare prayer na yon, nag-aral ako ng mga Bible verses, pinag-aralan ko yung mga salita ng Diyos guys. Effective din talaga siya guys, kasi nga 'di ba, ang kulam kasi na yan guys, yung mga mangkukulam na yan guys, kapag ikaw mapag-pray kang tao, kapag ikaw malakas ang paniniwala mo sa Diyos amang lumikha guys, hindi yan sila makapaminsala sa inyo guys. Maniwala kayo. Kapag kayo ay may strong faith kayo sa Panginoon guys, at saka pag nagpipray kayo, taimtim ang prayer nyo guys, hindi yan sila makapaminsala sa inyo guys. The best talaga guys, the best ang prayer. Kapag kayo under kayo guys ng kulam, lumapit lang kayo sa Panginoong Diyos guys. Kumapit kayo sa Kanya guys, magtiwala kayo sa Kanya guys, humiling kayo sa Kanya, hindi niya kayo pababayaan. Iaalis niya kayo sa sitwasyon kung nasaan man kayo, halimbawa na kulam kayo, under kayo ng kulam, maniwala kayo, iaalis niya kayo sa sitwasyon na yan guys, at ano, gawin niyang maayos ang buhay nyo guys, ililigtas niya kayo guys kung saan man kayo, kung anumang buhay meron kayo ngayon. Basta wag nyo lang kalimutan na lumapit sa Kanya, wag nyo lang kalimutan na mag-pray sa Kanya, at saka higit sa lahat guys, kapag may nagawa mang mabuti yung Panginoon sa inyo, huwag niyong kalimutang magpasalamat, maliit man yan o malaki. Kasi guys, gratitude guys, ang pinaka the best guys, para maging blessed kayo. Kailangan marunong kayo magpasalamat para ang blessings ay tuloy-tuloy lang, para ang
ang ano ng Panginoon sa inyo guys ay tuloy-tuloy lang guys ang mga tulong ng Panginoon sa inyo. Huwag niyong kalimutan na magpasalamat guys sa lahat ng bagay na nagawa ng Panginoon sa buhay niyo. At saka guys, huwag niyong kalimutan pag attack kayo ng mga mangkukulam. Piliin yung maging mabuting tao guys. Gumawa kayo ng tama. Lahat ng kautusan ng Diyos, sundin nyo. Wag na wag kayong mag-attempt na gumawa ng mga masasamang bagay na labag sa kautusan ng Diyos. Kasi kapag ginawa nyo yun, bibigyan nyo lang ng puwang yung mga mangkukulam na maka-access sa buhay nyo guys. Halimbawa katulad ng pagsisinungaling na yan. Kapag under kayo ng kulam, huwag na huwag kayong magsinungaling or huwag na huwag kayong sumagot-sagot sa magulang nyo. Yung mga ganun guys na labag sa kautusan ng Panginoon, huwag na huwag ninyong gagawin kasi magkakaroon ng access ang mangkukulam sa inyo para maisagawa nila yung mga maitim na balak nila sa inyo. Kaya iwasan nyo yan. Piliin yung maging mabuting tao. Piliin yung gumawa ng tama. Yun lang guys ang masishare ko sa araw na ito. Sana napulutan nyo ng aral ang aking video ngayon guys at sana nakatulong ako sa inyo. Ginawa ko ang video na to guys para maging aware kayo kasi baka mamaya guys, under na pala kayo ng kulam. May mga nararanasan na pala kayo na katulad ng nararanasan ko sa ngayon at naranasan ko noon. Baka mamaya ganun din ang naramdaman nyo. Kaya gusto ko maging aware kayo, maagapan habang maaga pa guys. At saka may paraan din guys kung paano alisin yung kulam. Pwede kayong magpagamot mga faith healer guys, yung mga magagaling na albularyo. Saan kayo makakakita ng ganun guys? Meron yan sa Facebook guys. I-search nyo sa Facebook. Maraming mga albularyo doon na nagpo-post sa Facebook. Ayun guys, mabisa din yun guys kasi may mga albularyo na magaling talagang ano guys, magaling na manggamot ng mga kulam. Yun lang guys, hanggang dito na lang yung video ko. Sana wag niyong kalimutan like ang aking video. Paki-subscribe na rin ang aking channel at paki-hit ng notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng panibagong video. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!